Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sinundan niya ang ating bida hanggang sa umuwi ito sa kanilang bahay. Sabi ni Kim Boxing, "Ayan, gabi na. Tiyak matutulog na siya." Ngunit biglang nahuli siya ng isang gwardya at tinanong, "Young Master, kayo po ba ito?" Pero napansin ng gwardya na iba ito, kaya't sinabi, "Kadet ka lang pala. Anong ginagawa mo rito? Akala ko si Young Master Lee Chiol ka, kasi gabi-gabi siyang naglalakad dito't gising pa rin hanggang 10 oras ng gabi." Nagulat si Kim Boxing at napaisip, araw-araw ba talaga siyang ganito mag-training? Akala ko panandalian lang iyon. Sabi ng gwardya, "Dapat bumalik na kayo sa mga silid niyo." Pero sagot ni Kim Boxing, "May kailangan pa akong gawin rito." Tumanggi ang gwardya, "Hindi pwede, kailangan mong umalis. Hindi mo ba ako naiintindihan?" Kaya umalis si Kim Boxing, pero habang naglalakad, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa silid ng ating bida. Naisip niya, hindi pa pala siya natutulog. Laking gulat niya, kaya umuwi na rin siya at natulog. Kinabukasan ng umaga, pagbalik niya, nakita niya ang ating bida nasa training ground na agad kahit alas 5 pa lang ng umaga. Nabigla si Kim Boxing at naisip, alas 5 pa lang, nandito na siya. Grabe, ganito pala talaga siya kasipag. Ang buhay ko noon ay hindi katulad ng sa kanya. Noong ako'y nagte-training buong araw, bago ako matulog sa gabi, nanunood muna ako ng kaunti sa TV, pagkatapos ay naglalaro ng kaunting games. Saka ako natutulog ng mahimbing. Pero siya, hindi siya natulog buong gabi, tapos ngayong umaga nandito na agad siya. Totoong kamangha-mangha siya. Pagkatapos, lumapit si Kim Boxing sa ating bida at nagsabi, "Oy, hindi ka ba pagod?" Sumagot ang ating bida, "Isa ka sa mga lalaking sumunod sa akin kagabi, hindi ba?" Sagot ni Kim Boxing, "Oo, sinundan na kita. Pero hindi ko maintindihan, isa kang illegitimate child, di ba? Kahit papaano, may suporta ka pa rin siguro mula sa clan. Bakit ka pa rin ganoon kasipag?" Sumagot ang ating bida, "Alam mo ba, buong buhay ko ganito na ako. Noong una, wala talaga akong natatanggap na suporta mula sa clan, at hanggang ngayon, wala pa rin. Noon, kahit paano, nakakatulog ako ng maayos. Pero mula nang magsimula ang training bilang cadet, halos wala na akong tulog. Kaya medyo pagod ako ngayon." Muling nagtanong si Kim Boxing, "Sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba ganyan kasipag? Ano bang gusto mong makamit?" Habang papalayo, sumagot ang ating bida, "Hindi mo ba talaga alam kung bakit ako nagsusumikap ng ganito? Sige nga, sabihin mo." Nagulat si Kim Boxing at hindi nakaimik. Umalis ang ating bida, habang si Kim Boxing ay nakaramdam ng hiya sa sarili niya. Tama siya. Nagpalit ang eksena. Ipinakita si Patrick na nagte-training sa sarili niyang training ground. Dumating si Butler Choi at nagsabi, "Patrick, ang ulat na ipinagawa mo sa akin ay dala ko na." Pagtingin sa report, sabi ni Patrick, "Hindi maganda ang pagkakagawa mo ng report na ito." Sagot ni Choi, "Ayon sa request mo, naghanda ako ng impormasyon tungkol sa mga dungeon na nasa 7th rank at 8th rank. Para ito sa nalalapit na cadet exam." Sabi ni Patrick, "Kung kailangan natin ng supply, maaari tayong mag-imbak sa bahay. Kung kailangan natin ng mga bagong damit, kaya naman natin bumili ng sarili natin. Oo, kaya nating bumili ng damit. Pero kung ang kailangan natin ay mabubuti at malalakas na tao, hindi natin sila basta-basta mabibili. Kailangan natin silang likhain. Kailangan nating sanayin sila para makaligtas. At ang mga dungeon na to, hindi sapat para matuto silang mabuhay." Sagot ni Choi, "Naiintindihan ko po, sir. Gaya ng iniutos ninyo, bubuuan namin ang mga dungeon ayon sa inyong utos." Pagkatapos ay sinabi ni Choi, "Patrick, may balita ako tungkol kay Lee Chiaol.
Ibinunyag niya ang lahat ng bagay na ginawa ng ating bida bilang isang kadet. Pagkarinig nito, sinabi ni Patrick, "Ang anak ko, talagang napaka-extraordinary niya." Tuwing tumitingin ako sa kanyang mga mata, nakikita ko ang isang taong inagawa ng lahat. At ngayon ay nakikipaglaban siya sa mundo upang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Pero sa kabila niyon, nananatili pa rin siyang mapagpakumbaba sa harap ng mundo. Pero ang pamumuno sa isang grupo ay ibang usapan na. Sige, ganito ang gawin natin, subukan natin siya. Itataas natin ang standard ng cadet test ngayon. Pati ang level ng kahirapan ng dungeon, taasan natin. At si Seon, kasali rin siya sa grupo niya, di ba? Isama rin siya sa team. Ipadala silang lahat sa isang mapanganib na dungeon. Tingnan natin kung karapat-dapat talaga siyang maging isang leader. Pagkatapos nito, ipinakita ang susunod na araw. Isang instructor ang nagtutungo sa kanyang class 5. Pagdating niya, nakita niyang kahit araw ng pahinga. Nasa loob ng field ang mga estudyante. Nagte-train, tumatakbo, at nagsasanay ng martial arts. Nagulat ang instructor at sinabi, "Tinuruan ko lang sila kung paano mag-training. Pero ginagawa nila ang lahat ng to ng kusa, sa araw pa mismo ng pahinga." Maya-maya, napansin siya ng isang estudyante at sinabi, "Instructor, andito po kayo." Sumagot ang instructor, "Oo, dumating ako. Nakikita ko na kahit day off ninyo, nagsusumikap pa rin kayong mag-training. Sige, tawagin ninyo ang mga estudyanteng wala pa rito. May kailangan akong i-anunsyo." Pagbalik ng lahat ng estudyante, sinabi ng instructor, "Makinig kayo. Ang sasabihin ko ngayon ay maaaring mukhang biglaan para sa inyo. Pero, wala akong magagawa. Yung evolution test na dapat sanay sa matagal pa gagawin, ay iniurong ng mas maaga. Pero bago iyon, bibigyan kayo ng 1 linggong bakasyon. Kaya sige, magbakasyon kayo at mag-enjoy. Dahil ito na ang huling bakasyon sa buhay ninyo na talagang ma-e-enjoy ninyo." Pagkasabi nito, tiningnan ng instructor ang mga mukha ng lahat. At naisip niya, hindi ko na kailangang paalalahanan ang mga ito na kahit bakasyon, dapat ay basic training pa rin ang gawin nila. At pagkatapos ay sinabi niya, "Sige, nasabi ko na ang lahat. Kaya umalis na kayo at i-enjoy ninyo ang bakasyon ninyo." Masayang masaya ang lahat, pero ang ating bida ay nag-iisip. Ang schedule ng evolution test ay napaaga. At binigyan pa kami ng 1 linggong bakasyon. Sa nakaraang buhay ko, hindi ito nangyari. May mali dito. Paglingon niya, nakita niya sina Kim Han at Choi Ina na naghihintay sa kanya. Tinanong niya, "Hindi ba kayo aalis para sa bakasyon?" Sagot ni Kim Han, "Naghihintay ako sayo." Sumingit si Choi Ina, "Ano nga ba ang balak mong gawin sa bakasyon mo?" Sagot ng ating bida, "Ang bakasyon ay personal na oras, kaya dapat itong i-enjoy. Ako rin, kukuha ng break." Pagkarinig nito, nagbulungan ang iba. "Ha? Totoo ba yan? Parang hindi ako naniniwala. Tingin ko nagsisinungaling siya. Pinahirapan niya tayo sa training nung cadet days. Pinaikot niya tayo at halos bugbugin. Tapos ngayon sinasabi niyang magpahinga tayo. Siguradong may tinatago siya." Narinig ito ng ating bida at sinabi, "Ano bang klase ng tao ang tingin niyo sa akin?" At idinugtong pa niya, "Tingnan niyo, kapag bakasyon, importante rin talaga ang magpahinga. Ito ay panahon niyo, kaya sulitin niyo. Ako rin ay magpapahinga ngayon. Dahil baka hindi ko na alam kung kailan pa ulit magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Kaya sige na, i-enjoy ninyo ang bakasyon niyo." Umalis na ang ating bida. Nag-shift ang eksena sa research lab ni Auntie. At naririnig natin si Auntie na nagsasabing, "May 1 linggo kang bakasyon, at ngayon, dito ka pa talaga pumunta para sirain ang bakasyon ko. Umalis ka na at mag-enjoy sa bakasyon mo. Bakit mo pa ako ginugulo dito?" Sa sinabi ng tiyahin, ang ating bida ay sumagot, "Alam ko kasi, kung wala ako rito, tiyak na kung ano-anong weird na bagay na naman ang titingnan mo sa phone mo." Sumagot si Auntie, "Anong ibig mong sabihin sa weird? Alam mo ba,
Ngayon lang ako nakakuha ng napakaraming kaalaman tungkol sa kung bakit nagkakaroon ng leukemia at kung bakit unti-unting nababaliw ang mga tao. At saka nanunood din ako ng maraming TV shows. Ang bida ay nagsabi, sige na nga, kalimutan na natin yan. Ang gusto ko lang malaman. Bakit napaaga ang petsa ng evolution exam? Desisyon ba ito ng tatay ko? Sumagot si Auntie, oo, desisyon ito ng tatay mo. Pagkarinig nito, napaisip ang ating bida. Kung si Itay nga ang nagdesisyon nito, tiyak na magiging mas mahirap pa lalo ang evolution exam. Pero ang problema, ang skills ko sa mana manipulation at mana transformation ay tila na stuck na. Wala akong makitang paraan para maisulong pa iyon. Kung gusto kong maging mas malakas pa, kailangan kong silipin ang mga alaala ng Boundless. Pero hindi ko magawang silipin ang mga alaala ng Boundless. Ibig sabihin, may kulang pa sa akin. Baka isang teknik ang hindi ko alam o hindi ko kayang gamitin. Ano kaya ang kailangan kong baguhin para magawa ko iyon? May isang bagay akong kailangang tuklasin. Habang nag-iisip siya, nahulog ang ilang papeles sa tabi niya. Sinabi ni Auntie, huwag mong guluhin ang mga papel na yan. Pero pinulot pa rin ng bida ang mga papel at may isang dokumento siyang napansin. Ang pamagat nito ay tungkol sa pagkakaiba ng ancient martial arts at modern martial arts. Nabasa niya roon, na ang ancient martial arts ay ginawa para labanan ang mga monsters at demons. Habang ang modern martial arts naman ay mas para sa laban ng tao sa tao. Parang pinagsamang anyo ng martial arts ngayon. Pagkakita nito, nagkaroon ng ideya ang ating bida. Ang teknik ko na ginagamit, ang split demon, ay ginawa talaga para pumatay ng demons. Pero kung gamitin ko ito laban sa mga monsters, baka lalo pang lumakas ang kapangyarihan nito. At dito, nagkaroon siya ng bagong ideya. Sabi ng ating bida, Auntie, may naintindihan na ako kaya pupunta na ako agad sa training ground, ayos lang ba? Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Pagkasabi niya nito, tumakbo na siya palabas, pero nagliparan ang mga pahina ng mga papel. Napasigaw si Auntie, sira ulo kang bata ka, sinira mo ang buong research ko. Samantala, pagdating ng ating bida sa training ground, iniisip niya. Kung gusto kong mas mapalakas pa ang teknik na ito, kailangan kong mag-imagine ng isang monster sa isip ko, na kasing lakas ng split demon. Pagkatapos ay iniisip niya ang monster mula sa kanyang alaala, si Apocalypto. At iniisip niya, kung gusto kong hiwain ang monster na ito gamit ang split demon, kailangan kong palakasin pa ang lakas ko at mag-focus sa teknik ng split demon. Pagkatapos, ginamit niya ang split demon technique sa imahinasyong monster na iyon. Na may intensyong hatiin ang katawan nito sa dalawa at patayin ito. At gumana ang teknik, na-upgrade ang kanyang teknik, at isang malakas na slash ang bumaon sa lupa. Pagkatapos ng tagumpay na iyon, sinabi niya, tingnan natin ngayon kung ano naman ang ipapakita sa akin ng Boundless. Pagkasabi niya nito, napunta na naman siya sa mga alaala ng Boundless. Nag-isip siya, anong lugar na naman ito? Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang malaking training hall. Doon, nakita niya ang may-ari ng Boundless na gumagamit ng maraming klase ng martial arts. Napansin niya, teka, siya na naman ito. Habang nakamasid siya, nakita niya ang isang detalye. Kapag pinapalitan ng may-ari ng Boundless ang kanyang mga sandata, kusang nagbabago rin ang kanyang aura. Hindi na niya kailangang gawin ito ng mano-mano. Napaisip siya, ibig bang sabihin nito, si Boundless mismo ang nag-a-adjust sa aura depende sa weapon. Iba ito, parang buhay ang sistema niya. Maya-maya, may isa pang lalaki ang dumating at nagsabi, wow, lalo na namang gumaling ang teknik mo. Sa tuwing nagkikita tayo, mas humuhusay ka. Sumagot naman ang may-ari ng Boundless. Ang mga teknik ko ay, tumigil ka nga sa pagtitig ng ganyan, naintindihan mo ba? Kung gusto mong matuto, pumunta ka na lang at matutong muli ng ibang teknik. Pagkasabi niya nito, tinanong siya ng isa pang lalaki.
Pinangalanan mo na ba ang teknik mong iyan? Sumagot ang lalaki mula sa Boundless. Hindi pa, hanggang ngayon wala pa akong naibigay na pangalan. Sabi ng isa pa, "Oh, paano kung tawagin natin itong thou form?" Sumagot ang lalaki ng Boundless. Ayos na ayos yan. Magandang pangalan yan. Pero teka, sabihin mo nga, may kasama ka bang iba? Pagkarinig niya nito, bigla na lang umatake ang lalaki. Kaya na-block ng Boundless user ang atake at ipinakita rin ang kanyang lakas. Sabi ng umaatake, gusto ko lang namang makipaglaban sa'yo. Bakit pa ako magdadala ng iba? Ngunit ang ating bida, habang pinagmamasdan ang kulay ng buhok at mata ng lalaking ito. Napaisip, teka, ito ay siguradong tauhan ni Estimate Lee Klein. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. At gusto ko lang sabihin, napakaganda ng manhwa na ito at ipagpapatuloy ko ito. Habang lumalabas ang mga bagong episode bawat linggo, ipapaliwanag ko ito ng isa-isa. Kaya kung gusto nyong sundan pa ito, mag-like and comment lang kayo mga idol.